So ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay pinamagatan pong ang iyong bagong hakbangin. Ang iyong bagong hakbangin. Basahin po natin na nakasulat po sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, mga talatang 6 at 7. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Praise God. So ano ba mga layunin ng ating gagawin pong pag-aaral ngayon? Ang una po, alamin ang mga alituntunin sa paglagong espiritual. Kailangan nating lumago eh. Hindi tayo dapat manatiling sanggol sa pananampalataya. Ikalawa, suriin ang sariling paglagong espiritual ayon sa panuntunan ng Biblia. At ang ikatlo, alamin ang mga sangkap sa paglago at gumawa ng plano tungo sa katuparan nito. Ang magkaroon po ng karanasan na ipanganak na muli sa Espiritu o ma-born again ay hindi katapusan ng ating layunin. At ang kaalaman kung sino ka kay Kristo ay hindi rin garantiya sa ikalalago mo. Tulad halimbawa ng isang katawan na kumikilos at lumalago dahil ito ay may buhay, gayon din naman ang isang Kristiyano na mayroong bagong buhay. Ang buhay Kristiyano ay hindi nagtatapos sa karanasan ng muling kapanganakan sa Espiritu. At ang kaalaman ng iyong katayuan kay Kristo ay hindi katiyakan ng iyong spiritual na paglago. Gaya ng isang organism na kumikilos at lumalaki dahil ito ay may buhay, ang isang taong may bagong buhay kay Kristo ay dapat lumago sa kanyang buhay Kristiyano. So bilang isang mananampalataya, ikaw ay may mahalagang hakbangin, ang lumago kay Kristo. Hindi ka dapat manatiling sanggol sa iyong pananampalataya. Kailangan mong lumago hanggang maabot mo ang wangis ni Kristo. So meron po akong uling mga ilang katanungan po nasasagutin naman po ito, praise God, ng salita rin po mismo ng ating Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti ha. Ang unang dalawang tanong ay ito. Kanino inahalintulad ang isang bagong mananampalataya? Ano ang dapat niyang ginagawa? So tingnan po natin ang kasagutan sa unang Pedro, Kabanatang 2 at mga talatang 2 at 3. Gaya ng isang sanggol na bagong panganak. So dito po tayo ngayon inihahalin tulad. Isang sanggol na bagong panganak. Manabik kayo sa dalisay na gatas na spiritual. Ito po yung dapat nating ginagawa, no? Bakit? Upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Okay? So, sa pangkatanungan, ano ang paghimok sa atin sa talatang ito? Basahin po natin ang nakasulat naman sa ikalawang Pedro, talatang 3, talatang 18, kabanatang 3. Nakasulat po, sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Another question, sa anong bagay inihalin tulad ni Kristo ang kanyang sarili at ang kanyang mga disipulo? Okay? Basahin po natin ang nakasulat naman sa aklat po ng Juan, Kabanatang 15, talatang 5. Ang sabi po ni Jesus, ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Question, bakit tayo pinili ni Jesus upang maging kanyang tagasunod? Ano ang bunga na inaasahan niyang makita sa atin? Sasagutin naman po yan ng aklat po ng Juan, Kabanatang 15, talatang 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ang sabi ni Jesus, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. So ito pala ang purpose natin. Sa ganoon, anuman ang hingin nyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. So ang bago mong hakbangin ay ang mapagyaman ng iyong buhay Kristiyano. Hindi ka maaaring manatili sa iyong dating pamumuhay. Kailangan mong iwaksi ang mga lumang kinaugalian at ang mga gawaing hindi nakalulugod sa Diyos. Ito ang kahulugan ng paglago sa iyong buhay espiritual. Ang paglagong Kristiyano ay binubuo ng dalawang magkaugnay na proseso. Bago yon, basahin po natin na nakasulat sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 2, mga talatang 12 at 13. Sana po ay nasusundan niyo ako, no? Ang sabi po rito ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipay, mga minamahal, kung paanong lagi niyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo,
Lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin niyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap niyo at gawin niyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod niyo ang kalooban niya. So ang espiritual na paglago ay hindi magaganap kung walang pagkilos ng banal na spirito. Apart from Him, we cannot do anything. Okay? So kailangan talaga ng pagkilos ng Holy Spirit sa atin pong buhay. At sa kanyang pagkilos, kailangan mo ring isuko ang iyong kalooban sa Diyos. Dito po natin makikita ang dalawang magkaugnay na proseso ng paglagong Kristiyano. Okay, una, kumilos ang Diyos sa iyong buhay upang ikaw ay lumago. Basahin po natin na nakasulat sa ikalawang Pedro, Kabanatang 1, talatang 3. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Praise God. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. So ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Ibinigay niya ang lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Ano pa yung isa? Kailangan mo ring makibahagi sa pagkilos ng Diyos sa iyong paglago sa pamamagitan ng paggawa para sa Kanyang ikalulugod, sa Kanyang ikaluluwalhati. Basahin naman natin ang nakasulat po sa ikalawang Pedro, Kabanatang 1, mga talatang 5 hanggang sa 7. Dahil dito, pagsikapan niyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Ang buhay mula sa Diyos na dumadaloy sa iyo ang dahilan ng iyong spiritual na paglago. So kailangan mong magpasakop sa banal na spirito upang ikaw ay mabago sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito lamang ang paraan upang magawa mo ang anumang makapagbibigay lugod sa Diyos. Now, ang paglagong Kristiyano ay intentional na isinasabuhay. Sa aklat po ng 1, Kabanatang 15, talatang 4, pakinggan niyo po ang nakasulat. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Si Jesus pa rin po ang nagsasalita dito. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Tama, di ba? Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So nakikita po natin yung kahalagahan ng pananatili natin sa ating Panginoon. Di gaya ng pisikal na paglaki kung saan ito ay likas na nagaganap. Ang paglago pong Kristiyano ay, again, intentional. Ito ay hinahangad, dinidesire, pinagpapasyahan, pinagsusumikapan at kinasisihan. Kapag sinabi pong intentional, ito ay nangangulugang kusa at mapagpasyang pagkilos. Kapatid, hindi ka lalago sa iyong spiritual na buhay kung uupo ka lamang at mananalangin na ito ay mangyari. Kailangan mong kumilos. So kumilos ka. Ang nakakalungkot dito, sa totoo lang, maraming Kristiyano ang tumanda na sa church, ngunit hindi pa rin lumalago sa spiritual na buhay. Ang pagtanda sa edad ay hindi nangangahulugang ikaw rin ay lumalago sa Panginoon. Ang paglago mo bilang isang Kristiyano ay bunga ng iyong masusing pagsunod sa Diyos. Kailangan mong isaayos ang iyong pamumuhay ayon sa mga alituntunin ng Biblia upang makita mo ang iyong pagbabago sa iyong buhay. Dito natin talaga kailangan ng Holy Spirit na siyang gagabay po sa atin at magtuturo sa atin. Ang paglagong Kristiyano ay namumunga. Tandaan po natin mabuti yan, ha? Inaasahan po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mamumunga. Kaya doon po sa 1, Kabanatang 15, mga talatang 5 hanggang 8, sinabi ni Jesus, ha, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. So inaasahan po na tayo mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay titipunin at inihahagis apoy para sunugin. Sa talatang 7 hanggang 8, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana.
At sa ganitong paraan ay naipapakita nyo na mga tagasunod ko kayo. Ang bunga po ng isang puno ay tanda na ito ay buhay. At bawat puno na namumunga ay tanda ng kalusugan at paglugo po nito. Katulad nito ang iyong buhay espiritual, kapatid. Ikaw ay tulad ng isang sanga na kailangang manatiling nakaugnay kay Jesus upang dumaloy ang buhay mula sa Kanya papunta sa iyo. Ang ugnayan pong ito ang magdudulot ng buhay at pamumungang espiritual sa iyo. Now, ang bungang ito ay tumutukoy po sa mga sumusunod. Ano-ano yon? Una, bunga ng Espiritu. Atin pong basahin na nakasulat po sa Aklat ng Galasya, Kabanatang 5, mga talatang 22 at 23. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Namumunga ang isang Kristiyano sa oras na makita sa kanyang buhay ang mga katangian po ni Jesus. Ayon po sa Galatia 5:22 to 23, may siyam na katangiang bumubuo sa bunga ng Espiritu. Ang iba na may naniniwala na pag-ibig ang tanging bunga ng banal na Espiritu at ang mga katangiang sumusunod dito ay ang iba't ibang kaganapan nito sa buhay ng isang Kristiyano. Ngunit, makatitiyak tayong lahat ng siyam na katangian ito ay bahagi po ng iisang bunga. Kaya nga po sa English yan ay fruit of the Spirit, hindi po sinabing fruits of the Spirit, hindi po plural form. Sapagkat kapag kumilos po ang banal na Espiritu sa isang mananampalataya, sa isang believer, makikita po sa kanya ang mga katangiang ito bilang iisang bunga. Now, ano pa ang tinutukoy nito? Masaganang pamumuhay. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:10. Dumarating ang magnanakaw. Si Jesus rin po nagsasalita rito. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Ang tinutukoy po ditong magnanakaw ay walang iba po kundi si Satanas. Sabi naman ni Jesus, dugtong niya, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang bunga po ng Espiritu ay mauunawaan din bilang mga tanda ng isang buhay na nag-uumapaw sa pagpapala po ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos na maranasan ng bawat isang mananampalataya. Ito po ay makikita sa ating buhay bilang katwiran, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Now, ano pa? Malayang pamumuhay. Doon po sa 2 Korinto, Kabanatang 3, talatang 17 naman, mababasa natin, ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Ang mabunga pong pamumuhay ay hindi inaalipin ng kasalanan. Sa halip, tinatamasan nito ang kapayapaang nagmumula po sa Diyos. Pakaintindihin po natin ang mga katotohanan ito. Ang una po, ang paglagong Kristiyano ay nangangailangan po ng wastong ugnayan. Hindi mo maaaring ipagsawalang bahala ang iyong pangangailangan ng mga ugnayan habang ikaw ay naglalakbay tungo sa iyong paglagong espiritual. Ang mga ito po ay ugnayan sa Diyos. Ang paglagong espiritual ay nagaganap ayon sa iyong pagkakaunawa sa kalikasan ng Diyos, sa kanyang nature. Habang higit mo pa siyang nakikilala, likas na mas lalago ang iyong buhay espiritual. Ito po ang ating hangarin. Ito po ang ating intensyonal na pagsumikapan. Ang isa pa, ugnayan sa kapwa mananampalataya. Napakahalaga po nito. Kailangan mo makipag-ugnayan sa ibang mga mananampalataya upang magkaroon ka ng pananagutan. Wala pong Lone Ranger sa pamilya po ng Diyos. Walang Lone Ranger na Christian. Kailangan po natin ang kapwa mananampalataya upang mapalakas natin ang isa't isa. Humanap ka ng mas nakatatandang mananampalataya at tularan mo ang kanilang pagsunod sa Diyos. Magpasakop ka sa kanilang pagtutuwid kung kinakailangan. Mahalaga po yon. Para tayo po ay nagagabayan din ng mga taong may takot po sa Diyos. At syempre, yung ugnayan sa mga hindi pa mananampalataya. Hindi naman po ibig sabihin na porke tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Panginoon, ay puputulin na natin ang ating ugnayan sa mga kaibigan natin o mga kapamilya natin na hindi pa mananampalataya.
On the contrary, kailangan po tayo makipag-ugnayan sa kanila. Hindi para makisama sa kanila, kailangan natin makisama sa kanila. So sa iyong paglago kay Kristo, panatilihin mo ang iyong ugnayan sa mga taong hindi pa nagpapasakop kay Jesus. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para sila man ay makakilala sa Panginoon. So maging mabuti kang halimbawa sa kanila. Ipakita mo sa pamamagitan ng iyong buhay ang maaaring gawin ng Diyos kapag ang isang tao ay sumasampalataya sa Kanya. Makikita nila yung pagbabago sa iyo Kung paano ka ngayon nananalita o nagsasalita, hindi kagaya na nung dati. Pati yung pakikitungo mo sa kapwa mo, malaki na ang ipinagbago. Parang hindi ka na nga nila makilala basta di ba? Dahil sa mga pagbabagong ginawa sa iyo ng Holy Spirit. So, ang paglagong Kristiyano ay nangangailangan po ng panahon. Tandaan po natin yan. Gaya halimbawa ng pisikal na paglaki, ang paglagong espiritual ay nangangailangan din po ng panahon. Kung ang isang prutas na ay hindi kaagad nahihinog, gayon din ang buhay espiritual. Ang paglagong Kristiyano po ay hindi maaring madaliin. Hindi po ito automatic, hindi po ito instant. Tayo po'y dumadaan pa rin sa tinatawag na proseso. Kadalasan, ang katotohanan ito patungkol sa paglago ay nagdudulot ng panghihina po sa ilan. Inaakala kasi nila dahil sa sila ay sumasampalataya na, agad na makikita ang pagbabagong kanilang inaasam. Well, hindi po. Okay? Baka mapo-frustrate ka lang. Hindi mo man makita ang malaking pagbabago ngayon, hindi ito nangangahulugan na tumigil na ang Diyos sa pagkilos sa iyong buhay. Ang paglago ay hindi nasusukat sa bilis. Higit na mahalaga na ikaw ay maitaguyod ng wasto sa iyong buhay pananampalataya. Makasisiguro kang ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo ang siyang tatapos nito. He who began a good work in you shall be faithful to complete it. Lahat ng mananampalataya ay nasa proseso ng paglago. Kung ikaw ay magpapasakop sa Diyos, ikaw ay tiyak rin nalalago. Ikatlo, ang paglagong Kristiyano ay masaya, ngunit may kasama ring pagsubok. Hindi po mawawala yan. Kasama po yan sa paglago Now, upang maranasan mo ang paglago, dapat ay handa kang humarap sa mga pagsubok. Nagaganap ang pagbabago kapag tinatanggap mo ang hamon ng pagbabago. Ayon nga po sa kasabihan, I'm sure alam na alam natin to, kung walang tiyaga, walang nilaga. Mangyayari lamang ang pagbabagong inaasam kung tayo ay magpapasakop sa pagtutuwid ng Diyos sa ating buhay. Ang mga gawaing taliwas sa utos ng Diyos ay kailangan mong isuko. Gaano man ito kahirap gawin. Hanggat hindi mo ito ginagawa, hindi uusad ang iyong spiritual na paglago. Ikaapat, kailangan mong magpasyang lumago. Tulad ng mga halaman, kailangan mo ng iba't ibang bagay upang lumago. Kailangan mong sanayin ang iyong sarili sa mga gawaing makatutulong sa iyong paglago. Ngunit hindi po tulad ng mga halaman na may taong magdidilig sa iyo para ikaw ay lumago. Kailangan ay may kusa kang lumapit sa Diyos at sumalok sa bukal ng buhay na nagmumula po sa Kanya. Well, of course, sa simula, bago pa lamang tayong Kristiyano, kailangan natin ng tulong ng ating kapwa. Pero habang tayo'y tumatagal na sa pagiging Kristiyano at naghahangad naman tayong lumago, kailangan talagang magkusang palo na tayo. Di ba? Naturuan natin ang ating sarili, basahin natin ang Bible, humingi tayo ng gabay sa Holy Spirit, manalangin tayo sa Diyos upang yung ugnayan natin sa Kanya hindi po maputol. Let us all stay God-connected. Now, halimbawa po kung hindi ka magbabasa ng Biblia, of course, tsak na hindi ka lalago. Di ba? Kung hindi ka magbibigay ng panahon upang manalangin, tsak na hindi mo siya makikilala ng lubusan. Kaya talagang maglalaan ka ng oras, magiging intentional ka. Now, sa madaling sabi, kailangan mong magpasyang lumago. Ikalima, huwag ka lamang tumandang Kristiyano. Lumago ka bilang isang Kristiyano. Ang paglagong Kristiyano ay hindi nasusukat sa haba ng iyong taon bilang isang mananampalataya. Ang mga taon ay walang saysay kung hindi mo ikinabubuhay o ikinakabuhay ang iyong mga natutunan sa mga aral ni Kristo. Marami ang nalilinlang sa maling pag-aakala na ang paglagong espiritual ay katumbas ng kanilang tagal sa pananampalataya. Ang tamang sukatan ng paglago ay kung paano nahuhubog ang katangian ni Kristo sa ating buhay. Kaya huwag ka lang tumanda, lumago ka. Humanap ka ng isang mananampalatayang mapagkakatiwalaan at may mabuting halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Mahalaga yon. Pakiusapan mo siyang maging tagapanagutan sa iyong paglagong espiritual. Siya ang magsisilbing tagapayo mo at aantabay sa iyong espiritual na kapakanan. Magpagabay ka sa Kanya
upang higit mo pang makilala si Jesus. Humanap ka ng isang taong maaari mong bahaginan ng mga aral na iyong natutunan sa gabing ito. Ibahagi mo rin ang iyong nais na lumago sa Panginoon at kung paano ito sumusulong. Ang iyong mga karanasan ay maaaring makahikayat sa kanyang lumago rin sa Panginoon. Now, nawa po meron po tayong natutunan ano po sa atin pong ginawang pag-aaral ngayong gabi at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin mga kapatid.